President Jiang, ang President Leo ng Baoye, ay may appointment para makita kayo. Sabihin mo sa kanya, kung mamamalimos lang siya para makautang, nagkamali siya ng pinuntahan. Masusunod po, President Jiang. Tingnan nyo, astig ba? Kaklase ko noong high school ang nasa unahan. Ang pinakabatang bilyonaryo sa buong bansa. At ang naglalakad sa tabi niya, ang pinaka-cool na babaeng ito ay syempre. Tama, ito talaga ako. Nagsimula naman kaming lahat sa parehong antas. Gusto ko ring kumita ng malaking pera gaya niya. President Jiang, kayong mga nasa information technology, ano bang alam niyo sa musika? May AI intelligent composition pa kayong nalalaman? Hindi madali ang trabahong ito. Pasensya na po, Miss Chen. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Dapat dagdagan pa ito ng hindi bababa sa 30%. Ginagawa niyo ba kaming tanga? Nagbayad kami pero ganito lang ang ibibigay niyo. Sandali lang. Sino ka ba? President Jiang, empleyado niyo ba ito? Oo nga, bakit ang daming sinasabi ng taong Anong ibig mong sabihin? President Jiang, ganyan ka ba talaga magdisiplina ng mga empleyado mo? President Jiang, kasi sila, Huwag ka nang magsalita. Pasensya na, Miss Chen. Ipagpatuloy na natin ito. Paumanhin po. Ituloy na natin. Ikaw, lumabas ka. Taklolo. Kung may pagkakataon lang akong ulitin ang lahat, mag-aaral talaga ako ng mabuti at gagawin ko ang lahat para mapalapit kay Jiang Chuhan. Siya Tian? Siya Tian? Iniligtas ba ako ng boss ko? Siya Tian? Boss. Boss. Anong nangyayari? Ako si Xia Tian. Isang ordinaryong sekretarya lang. Hindi ko akalain na sa isang semplang na ito ay babalik ako sa panahon noong kami ng boss ko ay magkaklase pa sa mataas na paaralan. Ipasa mo na ang takdang aralin sa physics? Kung hindi, mamaya, siguro na ang hahanap sa iyo. Ang ugali ng batang ito, parehong-pareho pa rin pagkalipas ng 10 taon. Pero sa ngayon, hindi pa niya natututunan ang pagiging tusong negosyante. Siya. Ang galing mo ha, talagang naglakas loob kang lapitan ang taong yelo na iyan. Kahit noong simula ng pasukan, ay naging sikat si Jiang Chuhan dahil sa kanyang hitsura. Sa loob ng maikling panahon, kalaunan ay napagtanto ng lahat na isa siyang suplado, mapang-asar at mahirap pakisamahang kakatwa. Pero, ngayong nakabalik na ako, gagawin ko ang lahat para mapalapit at kumapit kay Jiang Chuhan. Kilala ko naman ang mga letra sa pagsusulit na ito, pero bakit kapag pinagsama-sama na, wala na akong masagot kahit isa? Sa unang araw ng pagbabalik ko sa mataas na paaralan, parang gusto ko na lang sumuko. Sa mga nobelang nabasa ko noon, ang mga taong nag-reincarnate ay may sariling system, pero bakit pagdating sa akin, ay wala kahit ano, mabuti pang mawala na lang ako. Sa makalawa na ang simula ng registration para sa art competition. Handa ka na ba? Hindi pa ako handa. Kapag nakakuha ng pwesto, makakapasok sa Kingda Arts Academy para sa internal training at magkakaroon ng pagkakataong ma-recruit. Ang core ng Jiang Chuhan sa hinaharap, ang music technology team, ay doon lahat galing. Bilang isang provincial champion sa violin, napilitan akong iwan ang violin sa nakaraang buhay ko. Kaya sa pagkakataong ito, kailangang makuha ko na ito. Guro,
payagan niyo na po akong mag-training. Ang pag-training para sa arts exam ay seryosong bagay, kailangan ng pahintulot ng magulang bago makapag-register. Ang mapapayag sila ay parang imposibleng mangyari. Siya tiyan. Isang napakalaking desisyon ito. Bakit hindi mo muna ito sinangguni sa amin at nagdesisyon ka na lang mag-isa? Ang batang ito talaga. Ang pag-aaral ng mabuti ang tamang landas. Ang landas ng sining. Hindi iyan madaling tahakin. Tama siya. Pinipigilan niyo ako ngayon. Mga hadlang kayo sa pangarap ko. Pagkalipas ng 10 taon, kapag nakita niyo na ang presyo ng stock ng Jiang Group, iiyak kayo at sasabihin, ang galing talaga ng anak natin. Wala nang oras para magpaliwanag, guro. Pakiusap po, tulungan niyo ako. Salamat po. May talento ang batang ito. Katamtaman lang naman ang mga grado ni Xiao Tian. Paano siya magkakaroon ng oras para mag-ensayo ng violin? Pero, basta manalo siya sa kompetisyon, malaki ang posibilidad na makakuha siya ng scholarship. Mama, ipinapangako ko po sa inyo. Sa susunod na buwan ng pagsusulit, sisiguraduhin kong makakapasok ako sa top 100 ng buong batch. Kaya payagan niyo na po akong mag-training. Kapag hindi ka nakapasok sa top 100, kailangan mo nang talikuran ang landas na ito. Hayaan mo na siyang sumubok. Mag-aral kang mabuti. Aalis na kami. Unang leksyon sa trabaho, makuha muna ang pagkakataon sa pamamagitan ng matatamis na pangako. Ang mga diskarte ni President Jiang na makakuha ng pabor ng walang puhunan, marami na akong nakitang ganyan. Ayos lang yan. Basta pag-usayan ang pagsasanay, siguradong magiging matagumpay ka sa hinaharap. Pero sa ngayon, ang mga grado ko ay nasa labas pa ng top 300 ng buong batch. Kung gusto kong makapasok sa top 100, mas mahirap pa yon kaysa sa umakyat sa langit. Huwag kang mag-alala. Ako ay kukuha ng tutor para sa iyo. Shaksha, halika. Kumain ka muna ng prutas. Professor Lin, iyong sinasabi mong tutor. Nandito na siya. Nandito na ako. Anong Anong ginagawa mo rito? rito? Xiao Hanhan. Ito ang napili ni Mama na napakahusay na kandidato, kaya kailangan mo siyang tulungan. Kampampi ko ang langit. Sa pagbabalik kong ito, gagawin ko ang lahat para mapalapit sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Anong tulong? Sa pagsusulit na ito, tulungan mo akong makapasok sa top 100. Hindi pwede. Xiao Hanhan. Si Mama ang pumili sa magaling na batang ito. Naniniwala si Mama sa iyo. Kaya mo iyan. Sige na nga. Pero sa lagay ng mga grado mo ngayon, maghanda ka ng mahirapan ng husto. Ang yabang naman ng batang ito. Kapag naging partner na ako sa hinaharap, makikita mo ang hinahanap mo. Bilang estudyante, ako ay magiging napakamasunurin, napakasipag, at hindi bibiguin ang mga turo ni Guro Jiang. Ikaw na estudyante, talagang napakasipag mo at napakaseryoso. Kahit noong college entrance exam, hindi ako ganito kapuyat. Lalaban ako. Mali po ako, Guro. Bilisan mo. Gusto ko nang mag-CR. Para sa 20% ng shares, titiisin ko ito. Kaya mo bang tiisin?
Nagsimula ng umandar ang kotse at bumibilis na ang takbo. Medyo cute din ang batang ito. Ano kaya ang iniisip mo ngayong 28 taong gulang ka na? Mag-focus ka sa pagsagot. Mag-focus ka. Sinasabi mo ba ito? Na ganito dapat ang pagguhit? Tingnan mo rito. Kailangan mong pagdugtungin ang mga ito ng ganito. At pagkatapos, Sa totoo lang, may talento ka naman. boss, guro, sinusubukan mo ba na palakasin ang loob ko? Huwag kang masyadong assuming. Pumayag lang ako dahil sa mama ko. Hindi ko rin alam kung ano ang nagustuhan niya sa iyo. Dahil ang tingin ni Professor Lin ay magaling akong tumugtog ng biolin. Kahit magaling ka pang tumugtog ng biolin, ano naman? Sa mga grado mong iyan, hindi ka makakapasa sa kolehiyo. Hindi totoo yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gabi na masyado ngayon at kanina pa ako tinawagan ng mga magulang mo. Dito ka na matulog ngayong gabi. At bukas ay sumabay ka na kay Xiaohan sa pagpasok sa paaralan. Professor Lin, parang hindi naman yata tama ito. Marami kaming bakanteng kwarto dito. Kaya ayos lang. Sige, kung ganoon, sagutan mo itong huling 4 na mahihirap na tanong. Napakalupit mo talaga. Dahil ba ito sa pagkain ko ng yogurt sa ref niya noong nag-overtime ako sa dati kong buhay, kaya binawasan niya ang bonus ko? At ngayon ay bawal na rin akong kumain ng tinapay? Anong ginagawa mo? Tapos mo na bang itama ang mga mali mo? Masyadong mahirap ang tanong na iyon. Bukas ko na gagawin. Oh, sige, magpahinga ka na muna. Tutulungan na lang kita bukas. Kaklaseng Jiang. Ha? Simula bukas, turuan mo ako sa mga assignment ko ng 1 oras araw-araw. At ang mga merienda mo sa buong taon. Sagot ko na lahat. Tumanggi ako. Akala mo ba hindi ko kaya ang isang batang tulad mo? Tungkol sa problemang itinuro mo sa akin noong nakaraan, hindi ko pa rin talaga ito maintindihan. Huwag mo akong inisin. Halika rito at magsalita ka. Sabihin mo na ang totoo. Ano ang sasabihin ko? Huwag ka nang magkunwari sa akin. Bakit kasama mo ang lalaking iyon na parang yelo ang mukha na pumasok dito sa paaralan? Magsalita ka na. Huwag kang gumawa ng kwento. Anong magkasamang pumasok? Nagkataon lang na nagkasabay kami. Nagbibiro ka ba? Mahigpit ang ating guro sa pagbabantay laban sa pakikipagrelasyon ngayon at ang malaki kong plano ay hindi pwedeng mabigo ng maaga at mauwi lang sa wala. Siya tiyan. Ang almusal mo? Ito ang almusal mo? Huwag, sandali lang. Ikaw, estudyante, magsisimula na ang ating morning study. Salamat.
Ano bang gusto mong gawin? Hindi mo ba nakikita ang kasama ko? Ang aking diyosa? Ano bang pakialam mo? Bigla na lang pumunta si Xiaoyang sa klase natin. Nawawala na ba siya sa sarili? Bakit niya pinag-iinitan si Jiang Chuhan? Kaninong problema ito? Magsalita ka. Alam ba ng lalaking ito kung sino ang kinakalaban niya? Kapag nagalit si Jiang Chuhan at sa akin niya ibinuhos ang galit, masisira ang lahat ng plano ko. Xiaoyang, bakit mo inaapi si Jiang Chuhan? Ako? Siya. Bumalik ka na sa klase niyo. Alis na, alis, alis. Alis. Siya tiyan. Kumain ka. Kumain ka ng almusal. Ayos lang iyan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang patulan si Xiaoyang. Isa lang siyang hangal. Kahit nga simpleng equation, hindi niya kayang sagutin. Gusto mo bang ilibre kita ng pagkain? Ako. May alam akong isang napakasarap na, maanghang na hotpot. O kaya, Sichuan food, French food, Vietnamese food, o baka pumayag ka na. Lahat ng ito ay ang mga paborito mong pagkain. Bakit mo ba ako sinusundan araw-araw? Bakit mo ako pinagtatanggol? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lagot na, ang tindi ng pagtatanong niya, mas nakakatakot pa kaysa sa mga negosasyon sa hinaharap. Kahit na dahil lang sa mama mo kaya ka pumayag na turuan ako. Pero seryoso ka sa paghahanda ng aralin, tinuturuan mo ako ng maayos. At noong nakalimutan ko ang assignment ko, tinulungan mo pa akong pagtakpan iyon. Kaya, tayo, turingan ba natin ay magkaibigan? Kung ganoon, pwede bang magtuloy ka bilang aking tanging tutor? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kinakabahan ako ng sobra. Teka, pumayag ba siya o hindi? Ganito ba dapat ito, lutasin? Shock siya? Sabi ng ating advisor sa susunod na buwan ng pagsusulit, kapag naging huli na naman ako, hindi na niya ako papayagang sumali sa sports fest. Nangako rin ako sa mama ko na sa susunod na buwan ng pagsusulit ay makakapasok na ako sa top 100 ng buong batch. Siya? Masyadong mahirap iyan. Mga mag-aaral, makinig ang lahat. Ang resulta ng buwanang pagsusulit natin ay napakasama. Ngayon, maglilipat tayo ng mga upuan at bubuo tayo ng mga study group. Study group? Ibig sabihin ba noon ay... Tahimik, tahimik. Magsisimula tayo sa estudyanteng nakakuha ng unang pwesto. Jiang Chuhan, pumili ka na ng upuan mo. Pipiliin ko si Xia Tian. Simula ngayong araw, sasailalim tayo sa espesyal na pagsasanay. Bakit parang nagmamadali ka? O baka naman may iba kang binabalak? Siyempre, para ito mapataas ang ating mga grado. Para maging future partner, sinimulan ko na ang Jiang Chuhan Learning Mode. Kung saan siya pupunta, doon din ako. Tama po ba ang pagkakakuha ko sa tanong na ito? Naipaliwanag mo na ang malaking tanong na ito, pero nagkamali na naman ako. Hindi masama? May improvement ka na. At sa wakas, dumating din ang araw na ito. Nahanap ka na ba nila? Pasensya na po. Paumanhin po.
Siya Tian, dito? Saan ka pupunta? Jiang Chuhan, alam mo ba kung pang-ilan ako sa pagsusulit? Siguro ay pang 77. Pang 78. Salamat sa iyo, Jiang Chuhan. Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakitang nakakuha ako ng ganito kataas na marka. Resulta iyan ng sarili mong pagsisikap. Mukhang tumataas na ang pagkagusto niya sa akin, pero sa susunod ay wala na akong dahilan para magpa-tutor sa kanya. Anong problema? Wala lang. Hindi kaya gusto mong ipagpatuloy ko ang pagtuturo sa iyo? Hinding-hindi ah. Kung ganoon, aalis na ako. Mukhang kailangan ko nang magbigay ng malaking sakripisyo, isang semestreng libreng milk tea, at may kasama pang 3 apprentice voucher. Ayoko. Ikaw talagang huwo yanwang ka. Papayag na ako sa kahit anong hilingin mo. Sige. Ang apprentice voucher, gagamitin ko kahit kailan at kahit saan ko gusto. Dahil napag-usapan na natin ito noon, papayag na muna kami. Mabuhay si Papa at Mama. Ito ang unang beses na naabot ko ang layunin ko sa sarili kong sikap. Totoo Dahil sa palang may buwanang saysay ang pagsusulit na ito. pagsisikap. Binibigyan ko ng espesyal na pagkilala si Siya Tian. Tumaas siya ng 200 pwesto. Ayos. Ang galing. Napakagaling. Mahusay. Sir, ibig bang sabihin nito, sa gaganaping sports fest sa loob ng 2 linggo, maaari na kaming mag-register? Ito na ang inyong huling sports fest sa buong high school. Kung interesado kayo, maaari na kayong magpalista sa inyong sports coordinator. Yehey, Tapos na ang klase. sa akin na po kayo magpalista. Magpapalista ako. Hindi ka ba sasali? Wala akong interes. Sa bagay, maging sa buhay na ito, o sa nakaraan kong buhay, parang hindi ko pa nakitang sumali si Jiang Chuhan sa mga ganitong aktibidad. May kailangan ka? Wala naman. Iniisip ko lang, bilang isang academic officer, kung hindi ka mangunguna sa pagsali sa sports fest, hindi ka yata karapat-dapat sa posisyon mo? Dati nung boss kita, napakayabang mo. Dapat lang na maranasan mo rin ang maparusahan kahit papaano. Magsasama kami ni Siya Tian sa pag-register? Titingnan ko, sa anong laro kayo sasali? Ikaw. Maling kalkula. Sa edad na 17, marunong na pala siyang gumamit ng mga taktika sa negosasyon at gumamit pa ng taktikang umatras para sumulong. Sige ba? Sino ang dapat matakot? Sakto, kulang kami sa tao. Ililista ko sila sa basketball at 4x100. Pumapayag kami ni Siya Tian. Wala akong sinabing ganyan. Naisulat ko na Kailangan ko pang mag-practice ng piano. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Sige na, pakiusap. Kung hindi ka sasali, hindi na rin kita tutulungan sa pag-aaral. Sige na nga. Gawin mo na ang assignment mo. Siya Tian? Siya Tian, huwag ka naman ganyan. Walang kwenta. Napakagwapo. Nabalitaan ko na. Sasali ka raw sa basketball? Sa lampa mong yan? Baka hanggang porma ka lang naman. Ano? Gusto mo bang makipagpustahan? Anong tinatawa-tawa mo? Hindi ako gumagawa ng mga bagay na walang silbi. Walang silbi? Xiaoyang. Bakit mo ba laging binibigyan ng problema si Jiang Chuhan? Gusto mo bang makipagpustahan? Kung sino ang matalo,
Siya ang hindi na pwedeng makipag-usap kay Xiatian kailanman. Sige ba? Hindi ba kayo napapagod? Ginagawa niyo akong premyo sa pusta? Napakaisip bata niyo. Magkita tayo sa court. Tara na. Pasensya na. Patawad talaga. Sa totoo lang, kailanman ay hindi kita itinuring na premyo lang. Isang 28 taong gulang na babae na hiningan ng paumanhin ng isang high school student. Napakakaiba ng pakiramdam na ito. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ka naman ganyan dati. Pasensya na. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero tuwing nakikita ko si Xiaoyang na ganoon kasaya habang nakikipag-usap sa iyo, nakakaramdam ako ng kakaiba. Sobrang naiinis talaga ako. Lagot na. Halatang nagseselo siya. Huwag mong sabihing, Huwag kang malikot. ano bang balak niyang gawin? Napakabata pa pero hindi na gumagawa ng mabuti. Sobrang lapit naman yata nito. Mayroon lang dahon. Hindi kaya sinadya niya iyon? Jiang Chuhan, ikaw. Huwag kang mahuhuli sa klase. Tara na. Galingan nyo, 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 galingan nyo. galingan nyo. Hoy, payatot. Basta't nangako ka, tuloy pa rin ang pustahan natin noong araw na iyon. Galingan nyo. Hindi ko gagamitin si Xiatian bilang pusta. At hindi ko rin hahayaan na maging premyo siya sa kahit anong paraan. Galingan nyo. Galingan nyo. Tsaka, kahit wala ang mga iyon, tatalunin pa rin kita. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan nyo. Ang galing. Galingan nyo. Ang astig ng galaw na yon. Galingan nyo. 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 Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ano nangyayari sa'yo? Tutulungan kitang tumayo. Time out. Sandali lang. Bantayan mo ang number 3 at ikaw naman sa number 5. Galingan nyo. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko siya kailanman binigyan ng pansin. Ang tanging alaala ko sa kanya ay noong boss ko pa siya na sobrang higpit at walang pakialam at palaging mapagmataas. Handa na. Galingan natin. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan nyo. Noong una, ang gusto ko lang talaga ay mapalapit at sumipsip sa magiging boss ko sa hinaharap. Pero unti-unti kong na-realize na ang maging kaibigan si Jiang Chuhan ay tila isang napakagandang bagay rin pala. Section 3, galingan nyo. Go! Kaya nyo yan. Bilis. Go, galingan nyo. Kaya nyo yan. Go! Kaya nyo yan. Go! Galingan nyo. Go! Kaya nyo yan. Binago ni Jiang Chuhan ang kanyang diskarte at bigla niyang napigilan si Xiaoyang. Ang galing! Go! Kaya nyo yan. Go! Galingan nyo. Go. Kaya nyo yan. Galingan nyo. Go! Kaya nyo yan. Go!
Grabe. Karaniwan naman, isang taong 28 taong gulang. Bakit nang may yumakap na estudyante, ay bigla na lang nataranta? Teka lang, yakap ito ng magiging pinakamayamang tao sa hinaharap. Kung tutuusin, parang nakayakap na rin ako sa isang punong namumunga ng pera. Napakagaling mo talaga. Hoy, pasensya na. Hindi ko inakala na may ibubuga ka rin pala. Ikaw din. Pero hindi ako susuko dahil si Xia Tian ay ang aking diyosa. Ganoon din ako. Anong sabi mo? Tulungan na kita. Ayos lang ako. Sa buong katawan mo, iyang bibig mo lang ang matigas. Halika na. Tulungan na kita. Ayos lang ako. Sa buong katawan mo, iyang bibig mo lang ang matigas. Halika. Ang sugat sa binti ng future CEO ay dapat bigyan ng pansin. Kapag inalagaan kita ngayon, mas malaki ang makukuha kong dibidendo sa hinaharap. Hindi ko akalain na ganito kalala ang lagay mo. Noong second half kanina, takbo ka pa rin ng takbo. Siguradong masakit iyan, di ba? Ayos lang naman. Kumusta naman? Ang pag-ensayo mo ng violin? Ang violin ko. Sandali, sandali. Hindi yata tama ito. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Tumigil ka na sa pagtibok. Tungkol naman sa violin ko, sa totoo lang, huwag kang mag-alala sa violin ko. Gagalingan ko talaga. Muntik ko nang maiwan ang aking swerte. Siya, Tian, gumising ka. Magtrabaho ka ng maigi. Bakit ka nandito? Pinupuntahan ko si Mama. Shaksha, ang galing ng practice mo. Mas mabuting maghanda ka pa ng isa pang kanta sa ganoong paraan para sa kompetisyon. Sigurado tayong handa sa lahat. Magaling ang technical na aspeto, pero bakit parang walang emosyon? Hindi man lang inayos ang mga bahagi kanina, basta na lang ang mahahabang parte na dinaan-daanan lang. Ano bang klase ng pagtugtog iyon? Sa akin ang kampeonato. Pati na ang slot para sa rekomendasyon ng Professor Lin. Sa akin din iyon. Walang makakaagaw nito mula sa mga kamay ko. Salamat po, Professor Lin. Ang sakit ng kamay ko. Hindi pwede ito. Kailangan ko pang mag-ensayo. Napakalaking tanga ni Jiang Chuhan. Anong ginagawa mo rito?
Pinupuntahan ko ang nanay ko. Pwede mong lagyan ng ice pack ang kamay mo. Salamat. Hindi na ako mga abala. Congratulations, estudyante siya, dahil matagumpay mong naipasa ang ating unang bahagi ng kompetisyon. Maaari ka nang magsimula sa paghahanda para sa ikalawang yugto. Bakante ang silid sa kabilang pinto, maaari kang mag-ensayo roon. Salamat po, Guro. Sumunod ka sa akin. Sinabi ko na sa inyo, isang nota lang ang mali ko, pero natanggal na agad ako. Masyadong mahigpit ang mga hurado ngayon. Anong kinalaman ko doon? Hindi naman sa hindi ako nag-ensayo ng mabuti. Ako. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka lang sana naunang sumalang sa akin, hindi sana ako kakabahan at magkakamali. Kasalanan mo ito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ilang taon na akong nag-eensayo sa pagtugtog. Palagi akong nagsisikap. Tapos ang katulad niya, para lang sa entrance exam, bigla na lang susulpot at magmamadali. Para lang malampasan ako. Ano na lang ang halaga ng lahat ng pagsisikap ko? Isang malaking biro lang ba ito? Kung hindi dahil sa nanay mo, na binibigyan siya ng espesyal na atensyon, hindi sana siya gaganong kabilis umunlad. Dahil lang ba sa impluensya niyo ay pwede niyo nang gawin ang lahat? Akala mo ba sa buong mundo ay ikaw lang ang tanging tao na nagpapahalaga sa kompetisyong ito? Para makasali sa kompetisyong ito, nag-eensayo siya gabi-gabi hanggang madaling araw at 4 na oras lang siya kung matulog. Sa tindi ng pagsisikap niya, anong karapatan mong sirain ang kinabukasan niya? Paano naman ang kinabukasan ko? Ang kinabukasan ko? Ano na ang dapat kong gawin? Ako. Jiang Chuhan. Anong ginagawa ninyong dalawa riyan? Hindi lang naging maganda ang performance ko kanina at inaaliw lang ako ni kaklaseng Jiang. Ang tingin na iyan, masyadong marami na akong nakitang ganyan sa dati kong trabaho. Neng, kung makikipaglaro ka ng taktika sa isang taong nabuhay muli, kulang ka pa ng 20 taon sa karanasan. Marunong din palang mag-comfort si Jiang Chuhan? Sa tabas ng dila niya, masuwerte na kung hindi ka mapapahiya. Lagi lang akong nagsasabi ng totoo? Kung sa tingin mo ay masakit ito, baka dapat mong tingnan ang sarili mo. Tingnan mo. Malinaw na nakita mo. Ang mga ginawa niya kanina, bakit mo siya basta na lang hinayaang makaalis? Napigilan mo na siya kung makikipag-away pa ako sa kanya. Isa lang ang kahihinatnan niya. Mapaparusahan siya ng eskwelahan. At baka maapektuhan pa ang entrance exam niya sa kolehiyo. Sa totoo lang, tama siya. Kung wala ako rito, siguradong siya ang papasok sa finals. Hindi ako sang-ayon. Ang pagkakataon ay para sa lahat, at ang ginawa mo lang ay nagsumikap para makuha ito, iyon lang iyon. Nawal-slam ba ako ng isang high school student? Bakit parang sanay na sanay siya sa pormang ito? Ilang babae kaya ang paiiyakin niya sa hinaharap? May laban pa ako. Aalis na muna ako. Kumalam ka, Xiatian. Nandito ka para humingi ng tulong, hindi para makipag-ibigan. Magandang araw po sa mga hurado. Ako po si Xiatian. Ang piyesang itatanghal ko ay ang Fifth Symphony ni Beethoven, Destiny. Bakit ang piyesang ito ang napili? Para sa isang Grand Finals. Kulang ito sa pagiging bago at hirap. Siguro ay sumusuko na siya. Magsimula ka na. Masyado mong minamaliit ang sarili mo? Pantay-pantay ang pagkakataon para sa lahat? At ang ginawa mo lang ay nagsumikap na makuha ito, iyon lang. Ganyan ang Xiatian na kilala ko? Hindi hinahayaang lumampas ang anumang pagkakataon sa kanya. Handa siyang ibigay ang lahat para dito. Mahusay.
Nagtataka lang ako. Bakit ito ang napili mong pyesa? Ang piyesang ito ay may espesyal na kahulugan para sa akin. Sa tuwing tinutugtog ko ito, paulit-ulit nitong ipinapaalala sa akin na huwag kalimutan ang tunay kong hangarin at mabuhay para sa sarili ko. Ang iyong pagtugtog ay punong-puno ng buhay. Nararamdaman ko rin dito ang determinasyon mong baguhin ang destiny. Napakahusay. Salamat po, Guro. Hindi ko naman pwedeng sabihin na naaalala ko sa piyesang ito ang overtime ko noon, President Jiang, noong madalas itong patugtugin sa opisina ni President Jiang bilang background music. Chatian, sandali lang, huwag ka munang umalis. Dahil ikaw ang huling kalahok para sa araw na ito, napagkasunduan na naming lahat na ikaw ang kampeon ng kompetisyong ito. Congratulations, nakuha mo ang pagkakataong makasali sa internal training ng Qingda. Maraming salamat po, Guro. Salamat po, Guro. Salamat po talaga, Guro. Sa pagkakataong ito, siguradong magbabago na ang aking destiny. Mga mag-aaral, malapit na ang pagsusulit. Umaasa ako na ang lahat ay magsisikap ng mabuti upang makakuha ng magandang resulta. Hindi ko akalain na sa muli kong pagkabuhay ay talagang magagawa ko sa sarili kong pagsisikap na makuha ang slot para sa training sa Universidad ng Qing. Siguro, ang pinakamalaking nagbago ay ang relasyon namin ni Jiang Chuhan. Dati, boss ko lang siya. Pero ngayon, naging magkaibigan na kami. Nanalo ako? Magkaibigan naman tayo, di ba? Oo. Siguro nga. Xiatian, sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Tulungan niyo ako. Magtatapat ba siya ng nararamdaman? Kung tatanggihan ko siya ngayon, makaapekto kaya ito sa performance niya sa entrance exam? Xiatian? Hinahanap ka ng advisor natin. Sige. Jiang Chuhan, hindi ba't sabi mo pupunta tayo sa opisina? Walang guro na naghahanap sa iyo? Ayoko lang nahayaan si Xiaoyang na tapusin ang sasabihin niya. Talagang magkaaway kayong dalawa. Pumirma ka na. Gumagawa ka rin nito? Sa uniforme ko, gusto ko ikaw lang ang pumirma. Pumirma ka na. Ginagawa mo rin ba ito? Sa uniforme, gusto ko na ikaw lang ang pumirma. Makikita tayo sa Universidad ng Qing? Hihintayin kita sa Universidad ng Qing. Diyos ko, totoo ba ito? Ang score na ito, sapat na ba ito para sa passing mark? Sapat na. Sobrang sapat na. Ang score na ito ay lagpas pa sa passing mark. Papa, Mama, kailangan ko pong tawagan ng kaklase ko. Lumabas muna kayo, dali. Sino namang tatawagan mo? Ang batang ito talaga.
Hello? Hello. Natingnan mo na ba ang score mo? Maganda ang resulta, di ba? Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng ganito kagandang score. Itong pakiramdam na ito, pakiramdam ko talaga na lahat ng paghihirap at pagsisikap ko ay naging sulit. Nararapat lang sa iyo ang lahat ng iyan. Siya tiyan. Ang galing mo. Kumusta naman ang score mo? Nakatago ang score ko. Diyos ko, ibig bang sabihin yan ay kasama ka sa top 50 ng buong probinsya? Handa ka na bang pumili kung saang eskwelahan ka mag-aaral? Sa score kong ito, sa Universidad ng Qing Music and Performance Department, siguradong walang problema. Jiang Chuhan, mukhang magiging schoolmates na naman tayo. Tayo? Magkita tayo sa Universidad ng Qing. Sige. Ang unang taong naisip kong bahagian ng balita ay siya pala. Siya tiyan, gumising ka nga. Future boss mo iyan. Hindi ka naman galing sa music department, kaya lumayas ka na rito. Pero sabi po ng counselor, Ang buong gusaling ito ay para sa music department. Bawal tumira rito ang mga taga-ibang kurso. Naintindihan mo ba? Ang paghahati sa dorm ay hindi naman bago. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Teka, sino ka ba? Chen Chen? Bakit ang malas ko naman at nakasama ko pa siya sa iisang dorm? Hindi pwede? Hindi ko hahayaang api-apihin niya lang ako. Siyempre, dala ko ang gamit ko para tumira rito. Bakit? Mukha ba akong bibisita lang? Ikaw. Sabi mo walang gustong makasama siya sa kwarto? Pero taga-music department din ako. At pumapayag akong makasama siya sa dorm. Kung may reklamo ka, pumunta ka sa counselor. Chen Chen, siya tiyan. Sabi ng counselor, pagkatapos ng 5 minuto, ay magtitipon sa baba para sa orientation ng mga bagong estudyante. Maghintay ka lang. Isusumbong talaga kita sa counselor. Umalis ka sa daan. Maghintay ka lang, isusumbong kita ngayon din kay counselor. Umalis ka sa daan. pinuntahan niya siguro. Huwag kang matakot, naghahanap lang siya ng paraan para makalusot. Ang dormitoryong ito ay inayos ng paaralan, wala siyang karapatang paalisin ka. Kaibigan, sa anong departamento ka? Mula ako sa Electronic Engineering, ako si Fang Sihui. Talagang galing siya sa departamento ni na Jiang Chuhan. Pero, ang pangalang Fang Sihui, parang pamilyar sa pandinig ko. Kaibigan, ano ang pangalan mo? Ako si Xia Tian, tawagin mo na lang akong Xia. Shaxia. Mamaya, pwede ba kitang ilibre ng pagkain? Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Oo naman, pwede. Pupunta lang ako sa orientation ng mga bagong estudyante. Magkita na lang tayo mamaya sa harap ng kantina. Sige. Paalam. Ang potensyal ng mga robot ay nakakakuha ng malawak na atensyon. Wag na. Hindi na kailangang banggitin ang ganda ng mekanikal. Pasensya na, ako ay. Jiang Chuhan. Classmate. Luo Bin, President Luo. Ang partner ni Jiang Chuhan, ang lalaki sa PPT noong pumasok ako sa trabaho. Ito, classmate mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Ngayon pa lang tayo magkakakilala. Ako ang Student Council President, si Luo Bin, at ako rin ang namumuno sa Robotics Club. Sumali ka kung interesado ka. Wala siyang interes. Sandali lang. Naaalala ko na si Jiang Chuhan noon. Ay nasa Robotics Club din at nanalo ng malaking premyo, kaya siya napansin ng mga investors. Ito na ang nagsisilbing susi para sa tagumpay. Sali ka, dali. President Luo. Ay hindi pala. Classmate Luo. Gusto ko pong sumali sa Robotics Club. Sa industriya ng robotics, kailangan namin ng mga talentong katulad mo. Classmate, anong kurso mo? Ako ay nasa music, performance major. Eksakto yan sa iniisip ko. Parehong-pareho tayo. Sinasabi ko sa iyo, ang makinarya ay parang musika. Isang musikang nahahawakan. Ang musika, ito ang buhay ng makinarya
Alam mo ba yon? Mga kaklase, alamin natin ang tungkol dito. Maglaan kayo ng oras na alamin ang industriya ng robot. Ang industriyang ito ay may malaking potensyal. Nagkakaroon ito linggo-linggo ng isang malaking pagtitipon. At sa bawat pagkakataon ay maraming mga aktibidad. Naalala ko na kung sino si Fang Sihui. Inaprubahan mo ang planong ito. Oo naman. Bakit hindi ko alam ito? Pagdating sa oras, hindi nito naaabot ang mga kinakailangan ko. Tanungin mo siya kung ano ang ibig sabihin ng oras. Napag-usapan na natin ito noong nakaraang linggo. Wala akong alam. At sinabi ko na sa iyo, pagdating sa oras, ang planong ito ay hinding-hindi aabot sa mga kinakailangan ko. Napakaganda naman ng mga benepisyo ng muling pagsilang na ito. Kaklase, subukan mong alamin ito. Jiang Chuhan, sa tingin ko ang pagsali sa club na ito ay napakaganda. Basta, sasali ako. Dahil sinabi mo iyan, sige. Ano po? Gusto ko rin po sanang sumali, pwede ba? Siyempre naman. Mabuti naman kung ganoon. Magkakasama na tayo sa pag-oorganisa ng mga aktibidad ng club. Halika na. Kombinasyon ng isang magiging eksperto sa teknolohiya at isang henyo sa negosyo. Masasabi ko bang maaga akong nakapasok sa kanilang grupo? Huy. Ang club dinner mamayang alas 7. Huwag mong kakalimutan. Ano ba ang kakainin natin? Club dinner? Ibig sabihin, iyong lalaking madalas pumunta sa kanila ay nandoon din? Siya? Saan ba kayo pupunta mamaya? Pasensya na. Pero hindi naman tayo ganoon kakilala. Tara na. Kung ayaw mong sabihin, huwag. Akala mo naman hindi ko mahahanap. Mabuhay ang saya. Cheers. Nasanay ka na ba sa pagtira sa campus? Ayos naman. Ako rin, ayos lang. Pupunta lang ako sa banyo. Sige. Excuse me, estudyante. Ano kasi? Classmate, ano kasi? Hindi kita kilala. Hindi bale kung hindi mo ako kilala. Magiging magkakilala rin tayo kapag nag-add tayo sa isa't isa. Uubusin ko na itong baso ko. Bahala ka na kung gaano ang iinumin mo. Classmate, anong nangyari? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita kilala. At hindi ako kailanman nakikipag-inuman sa mga hindi ko kakilala. Ang galing ng ginawa mo. Kakaalis lang nito, wala pang nakakahawak. Heto. Maghanda ka, pagbabayarin kita. Halika, mag-inuman tayo. Mag-inuman? Kaya mo ba? Bakit? Minamaliit mo ba ako? Sige. Tara. Uuwi na tayo? Halika, bumangon ka. Tara na. Ang tangkad mo naman.
Tama na. Lasing na si Shaksha. Alam kong hindi siya malakas uminom, pero hindi ko akalaing ganito siya kahina. Hindi. Kaya ko pa. Umuwi na kayo? Ako na ang maghahatid sa kanya? Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka. Bye-bye. Bye. Kuya, masyadong mabilis ang pagmamaneho nyo. Nasusuka ako. Subukan mo lang. Mabait ang driver na ito. Napaka-stable magmaneho. Sige na, nandito na tayo. Bakit kamukhang kamukha mo ang nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar na si Jiang Chuhan? Tama na. Huwag mo na akong kurutin. Ako nga si Jiang Chuhan. Huwag kang gumalaw. Jiang Chuhan, nagiging dalawa ka na sa paningin ko. Sige. Hindi na ako gagalaw. Jiang Chuhan, Siya Tian. makinig ka sa akin. Teka, wag mo na akong alugin. Jiang Chuhan, bakit parang dalawa ka na? Sige. Hindi na kita aalugin. Jiang Chuhan, makinig ka sa akin. Kailangan mong makisama ng mabuti kay Senior Luobin dahil ang pangarap kong yumaman ay nakasalalay dito. Bakit ba mahalaga sa iyo ang luobin na iyan? Baliw ka ba? Hindi naman ang luobin ang mahalaga sa akin, kundi ikaw. Siya kaya ang magiging co-founder mo sa hinaharap at sa kanya ako umaasa para sa mga shares ko. Kailangan nating mag-compute dito. Tingnan mo. Ito ba ang sinasabing ang gustong magsuot ng corona ay dapat handang magtiis? Kung gusto ko ng 1 milyong dolyar na sahod sa hinaharap, kailangan kong tiisin ang buong hapon na ito sa programming class na parang alien language na isa lang palang club activity. Naintindihan ba ng estudyante? Hindi po. Kahit ano wala? Noong high school pa, ako na ang nagtuturo sa kanya sa mga lesson. Hindi niya maiintindihan ang sinasabi mo. Ang tigas ng ulo. Sa tingin ko, si Xia Tian ay kailangan ng paghahambing para mas maramdaman niya kung anong paraan ng pag-aaral ang mas bagay sa kanya. Anong paghahambing? Tingnan mo, mali ang pagkakasulat nito. Mali ang gawa ko? Paano ang tagal ko siyang tinuruan? Kung magaling ka, ikaw na ang gumawa. Wag na po kayong mag-away. Kayo kaya ang magiging pinakamahusay na magkapareha sa hinaharap. Ang bonus ko sa trabaho ay nakasalalay sa inyo. Tingnan mo ang resulta, ganito dapat yan. Tingnan mo. Ituturo ko sa iyo ang hindi mo maintindihan. Bakit ang sama ng ugali mo kay President Luo? At kay Senior Luo Bin? Makipagkasundo ka sa kanya, maging maayos kayo. Pakisamahan mo siya ng mabuti. Pwede ba? Siya? Halika rito. Sige, sige. Siya? Totoo bang kayo na ni Jiang Chuhan? Wala naman. Bagay naman kami sa litratong ito. Sandali, Shatian, gumising ka nga. Boss mo siya sa hinaharap. Isang malaking pagkakamali lang ito, okay? Hinding-hindi ako pwedeng makipagrelasyon ngayon. Naniniwala ako kay Jiang Chuhan at siguradong imposible iyon.
Anong ibig mong sabihin na si Jiang Chuhan ay imposible at talagang imposible? Ang pakikipagrelasyon ngayon ay makakaabala lang sa mga plano ko, pati na sa bilis ng pagkita ko ng pera. At saka, si Jiang Chuhan ay malapit na sumali sa isang robot competition. Pagkatapos niyang manalo, makakapag-aral na siya sa ibang bansa. At makakapagtayo pa ng sariling negosyo doon. Kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang buhay niya, inilipat ang kumpanya niya pabalik dito, noong 25 taong gulang na ako. Teka lang, talaga bang wala kang nararamdaman kahit konti? Talagang imposible. Siya nga pala, saan galing ang litratong iyon? Sa forum ng eskwelahan. Bakit nabura ang litrato? Siya kaya ang may gawa nito. Ang ganitong mabilis na pagkilos ay kaparehong-kapareho noong ayusin niya ang mga negatibong balita pagkalipas ng 10 taon. Siya? Sa reunion ng mga kaklase sa susunod na linggo, isama mo na rin si Jiang Chuhan? Kung gusto mong ayain si Jiang Chuhan, diretso mo na siyang tanungin. Jiang Chuhan, sa reunion ng mga kaklase sa susunod na linggo, pupunta ka ba? Pupunta ka ba? Siguro dapat akong pumunta. Kung pupunta ka, pupunta rin ako. Ang malisyosong pahayag na iyan, hindi pwede. Sa plano ko para sa aking business partner, hindi kasama ang maging asawa ng boss. Ang ganda ng reunion nating magkakaklase. Bakit tayo naghuhukay dito? Pagbabaon ito ng time capsule, hindi lang basta paghuhukay, okay? Ano ba ang isinulat mo? At ang haba niyan? Gumagawa ka ba ng thesis? Magsusulat na rin ako. Jiang Chuhan, tapos mo na bang ibaon ang time capsule mo? Papunta na ako. Sa liit ng papel na iyan, anong kahilingan ang maisusulat mo? Ang time capsule ay para ba sa mga kahilingan? Siyempre, kung hindi, para saan pa ito? Para ito paalalahanan ng sarili ko sa hinaharap. Paalala. Gusto mo bang makita? Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, bakit parang napakapeligro? Wag na, hindi na iyon magkakatotoo kapag nakita ko. Mahusay. Ang galing mong kumanta. Ang kantang ito ay inaalay ko sa aking diyosa, Xia Tian. Sige, ituloy niyo lang. Xia Tian. Reunion ito ng klase namin. Bakit ka nandito? Xia Tian. Sa totoo lang, noong high school pa lang tayo, gusto na kita. Salamat. Na-touch ako, pero hindi kita gusto. Ayos lang. Ang magsabi ng totoo ay mas mabuti. Talagang mabuti. May gusto ka na bang iba? Sa mga plano ko sa buhay, may mga bagay na mas importante kaysa sa pag-ibig. Hindi ba mas masayang yumaman? Naiintindihan ko. Xia Tian, maaari pa ba tayong maging magkaibigan? Siyempre. Sana ang ating pagkakaibigan ay manatili habang buhay. Sige. Hindi siya pwedeng uminom? Sapat na ang pagbati nyo. Jiang Chuhan? Hoy. Gising ka pa ba? Masyado kang gwapo para sa sarili mong ikabubuti. Masyado kang gwapo. Talagang nakakaakit ka. Huwag kang sumigaw ng ganyan. Tatawag lang ako ng sasakyan para sa iyo. Hintayin mo ako rito. Huwag mo kong iwan mag-isa.
Sabay naman tayong babalik sa paaralan, kaya sabay na tayo. Sige na, sige na. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag kang masyadong malikot ang kamay. Siya Tian, salamat sa iyo. Hindi ako makakuha ng sasakyan. Jiang Chuhan, gumising ka. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang sinalo ang lahat ng alak para sa akin. Nakita lang nila na malakas kang uminom, kaya naman lahat sila ay sabay-sabay na lumapit. Hindi kita hahayaang malagay sa panganib. Anong ibig mong sabihin? Noong nakaraan, isang baso lang ay lasing ka na? Kaya hindi na kita hahayaang humawak pa ng alak. Kumita ng pera, mga shares at maging mayaman, iyan ang dapat na layunin mo. Ano, Jiang Chuhan? Umalis ka na lang kapag gising ka na. Ayos ito. Ang bagong plano na ginawa ko ay mas maganda kaysa sa naunang bersyon. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko sa bahaging ito, mas mabuting baguhin pa natin ng kaunti at magiging maayos na ang lahat. Sina Hui at Jiang Chuhan, hindi magiging mas malapit ang relasyon nila kaysa sa atin. Piliin mo siya bilang partner. Kailangang mapanalunan natin ang kompetisyong ito para mas kilalanin ako ni Jiang Chuhan. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Bakit kaninang hapon? Bigla kang tumakbo noong nakita mo ako? Hindi. Pumunta lang ako rito para makigamit ng piano room para mag-ensayo. Kaninang hapon, kami ni kaklasing Fang ay nag-uusap tungkol sa plano para sa malaking kompetisyon. Iyon pala. Ang pinag-uusapan ninyong dalawa, kaninang hapon. Oo. Siya Tian? Gusto ko sanang sabihin sa'yo na Bakit lampas na sa curfew? Ay nandito pa rin kayo sa piano room? Pasensya na po, Guro. Masyado po akong ginabi sa pag-iensayo. Aalis na po ako agad. Boyfriend ka ba niya? Delikado para sa isang babae ang maglakad sa gabi. Ihatid mo na siya pa uwi. sige po, Guro, makakaasa po kayo. Ihahatid na kita. Sige ba? Boyfriend. Ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin kanina? Wala naman. Ah, okay. Siya nga pala. Nandito na ako. Sige, bye. Sa totoo lang, hindi ka naman isip bata? Ang cute mo nga eh. Diyos ko, sinabihan ako ng future business tycoon na cute ako. Pagkalipas ng 10 taon, gagamitin ko ito para pilitin siyang itaas ang sahod ko. Salamat. Bye. Hui. Hush! Hui. Shh! Tulog na siya agad ng ganito kaaga? Sabi niya kanina habang nasa balkonahe siya, nakita niyang hinatid ka ni Jiang Chuhan at nag-uusap kayong dalawa sa baba ng gusali.
Medyo sumama ang loob niya, kaya natulog na lang siya agad. Shaxia, kayo na ba ni Jiang Chuhan? Ako, kami ni Jiang Chuhan ay magkaibigan lang. Totoo. Sa totoo lang, hindi ka naman isip bata. Ang cute mo nga eh. Huwag mo na siyang isipin, Shatian. Hindi kayo galing sa iisang mundo. Huwag mo nang isipin. Matulog ka na. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Siya Tian. Ano ang nangyayari sa akin? Anong oras na ba? Lagot na ang anibersaryo ng paaralan. Anong nangyari? Nitong mga nakaraang araw, minalas yata ako? Susunod, kailangan nating ayusin ang posisyong ito. Tingnan mo. Tingnan mo rito. Bakit? Kung hindi tama ang posisyong ito, tingnan mo. Anong nangyari? Mamayang hapon na ang paligsahan para sa anibersaryo ng paaralan, hindi pa rin makausap ng guro si Shiaksha at hindi rin matawagan ang cellphone niya. Dalhin mo ako sa dormitoryo, bilis. May paraan na ako. Shaksha, Siya Tian, kumusta ka? gising na siya. Anong oras na? 1:00. Dadalhin muna kita sa klinika ng eskwelahan para matingnan ka ng doktor. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa exhibition match. Shaksha, wag na lang kaya. Masama na ang pakiramdam mo. Hindi. Hinding-hindi ako susuko. Pakiusap. Dalhin niyo ako sa auditorium. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaklase ko sa guro. Ang tutugtugin ko ay ang Beethoven D Major. Violin Concerto. Galingan mo. Napakagaling ng pagkakatugtog. Sana ang lahat ay matupad ang kanilang mga pangarap habang bata pa. Siya Tian, Anong nangyayari? Siya Tian. Siya Tian. Siya Tian. Anong nangyari sa batang babaeng ito? Anong nangyayari? Siya Tian. Siya Tian. Kumusta na si Shaksha ngayon? Sabi ng doktor, ay dahil sa sobrang pag-inom ng gamot pampatulog. Paano nangyari iyon? Alam ko kung sino ang may gawa nito. Hindi ka na makakatakas.
ka na makakatakas. Ang cellphone na hawak mo ay kay Xia Tian. Ano bang ginagawa niyo? Tinutulungan lang namin si Xia Tian na mahuli ang magnanakaw ng cellphone. Ang taong gumawa nito dahil sa inggit, para hindi makasali si Xiatian sa kompetisyon, ang tunay na may kasalanan ay ikaw. Hindi ako naiinggit sa kanya. Ganoon ba? So inaamin mo na nilagyan mo ng gamot ang inumin niya? Kayo wala kayong kahit anong ebidensya. Ang cellphone na hawak mo ang ebidensya. Ang cellphone na ito ay hindi ko sinasadyang mapagkamalan. Mula nang magkaroon ng cellphone ni Xiatian ng Wujie FC37, nagkaroon na ito ng kakayahang mag-track. Tumawag na kami sa 911. Para sa atin ito ang tagumpay ng ating robot club. Sa tingin ko ay pwedeng gawin ang proyektong ito dahil mayroon na tayong matagumpay na halimbawa. Pwede? Pero kailangang alisin ang voice function. Bakit? Sige na, maayos na ang lagay ni Xia Tian at nahuli na rin si Chen Chen. Kapag bumuti na ang pakiramdam ni Xia Tian, sabay-sabay tayong lumabas at magsaya. Sige. Sige. Ayos! Barbecue at camping, heto na kami. Jiang Chuhan, bilisan mo. Ikaw, Jiang Chuhan, bakit parang hindi ka masaya na nandito tayo sa camping? Hindi sa hindi masaya si Jiang Chuhan, kundi dahil sumama kami sa kanya. Kaya pala Jiang Chuhan, gusto mong mag-camping ng mag-isa? Paano na iyan? Gusto ko pa naman sanang turuan mo akong magtayo ng tent. Wag na. Marunong din akong magtayo ng tent. Kailan ko ba sinabing gusto kong mag-isa? Ako na ang magtuturo sa iyo. Ano sa tingin mo? Sasabihin ko sana na gusto kitang turuan akong magtayo ng tent. Hindi na kailangan. Marunong din akong magtayo ng tent. Kailan ko ba sinabing gusto kong mapag-isa? Ako na ang magtuturo sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi marunong magtayo ng tent si Lao Luo? At kung marunong ka naman, kaklaseng Fang, sakto at magkapares tayo na pagdesisyonan na iyan. Tara na. Ako. Hindi ako marunong. Marunong ka ba talaga o hindi? Turuan mo ako. Sige, Tara. Jiang Chuhan, paano ba gawin ito? Ako na ang gagawa. Jiang Chuhan. Isang 28 taong gulang na matanda. Pero dahil lang sa ganitong galaw ay bumibilis na ang tibok ng puso ko. Kumalam ka, huwag kang masyadong mahina. Magiging boss mo lang siya sa hinaharap. Ayos ka lang ba? Hindi. Napakasama ng ginawa ni Chen Chen. Sabi ni Mama, pinag-iisipan na ng paaralan na paalisin na siya. Ganoon ba kalala? Gusto mo pa ba siyang pagbigyan? Gaya ng ginawa mo kay Linda noon. Hindi naman sa ganoon. Sa tingin ko lang kasi ay maganda ang mga grado ni Chen Chen at may talento rin siya. Sa tingin ko ay may talento ka rin. At sa loob ng maikling panahon ay nahabol mo na siya. Napakagaling mo. Sinabi niya talagang magaling ako. Mukhang ang plano ko ay ganap ng nagtagumpay. Salamat po. Ano ang tingin mo? Sa akin? Sa tingin ko ay napakabuti mo, ikaw ang pinakamabait na tao na nakilala ko.
Sa tingin ko ay espesyal ka rin. Gusto kitang makasama habang buhay. Pwede ba? Gusto kitang makasama habang buhay. Pwede ba? Anong ibig mong sabihin? Kung anong ibig kong sabihin, hindi mo pa ba alam? Sabi ni Huy, hindi ligtas dito kapag gabi. Kaya sa hotel daw siya tutuloy. Mag-aayos muna ako ng gamit. Paalam. Nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Bakit ko ba nagawang tanggihan ang pag-amin niya? Ano naman kung 28 taong gulang na ako? Dapat ba puro trabaho na lang kapag nasa ganoong edad na? Pero, noong umamin siya kanina, sobrang nakakabighani siya. Pero sa kabilang banda, kung magiging asawa ako ng boss, hindi ba't ang mga shares sa kumpanya ay mapupunta na sa akin kahit gaano pa karami? Siya Axia. Anong ginagawa mo rito? Magsisimula na ang event, bilisan mo at mag-ayos ka na. Halika. Maglaro tayo ng Truth or Dare. Kaklaseng Jiang, bilis-bilis. Truth o dare? Truth. Sige, ako na ang magtatanong sa kanya. Mutaw. Mayroon ka bang nagugustuhan? Meron? Sino yon? Ikaw naman. Bilis-bilis. Truth o dare? Dare. Sige. Tawagan mo ang huling lalaki sa listahan ng mga kontak mo sa iyong telepono at sagutin ang huling itinanong niya sa iyo. Lagot. Siya ang huli kong nakausap. Masyadong halata kung truth na lang, truth na lang. Sige. Bakit mo biglang pinalitan ng truth? Dahil ba ako ang huling lalaki na nakausap mo? Ano naman kung ikaw? Normal lang naman na kontakin kita. Normal lang. Normal lang talaga. Halika na, ituloy natin Ako na naman. Sige. Bakit parang napakatsamba naman yata? Kanina ba ay talagang may ginagawa ka? O baka naman natatakot kang manatili kahit isang segundo? Dahil baka tumanggi ka lang? Lagot na, lagot na. Parang nahuhulog na talaga ang loob ko. Ayaw kong sumagot. Ibig sabihin, pumapayag ka na. Sinong pumayag? Eh bakit hindi ka direktang tumanggi? Oo. Totoong gusto na kita. Medyo marami na akong nainom. Lalabas muna ako para bumili ng maiinom. Ang tapang natin ha. Hindi. Ano bang nangyari kanina? Kinabahan ako doon. Ano na ang gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi ko maintindihan kung bakit ka umiiwas. Ako. Hindi ako umiiwas. Talagang hindi ko lang alam ang gagawin ko. Kapag ganyan ka, talagang ako ay... Jiang Chuhan. Ano bang nakakaulol na ginagawa mo? Oo, baliw na nga ako. Gusto kita? Gusto ko ang paraan mo ng paghabol sa iyong mga pangarap. Gusto ko ang paraan mo. Kapag ipinagtatanggol mo ang iyong mga kaibigan, gusto ko ang iyong ngiti, gusto ko ang iyong katatagan. Lahat ng tungkol sa iyo ay gusto ko. Nararamdaman mo ba ito? Ano ba ang dapat kong sabihin? Dapat ko bang sabihin na hindi tayo galing sa iisang mundo?
Dapat ko bang sabihin na ang kaluluwa sa loob ng katawan ko ay 28 taong gulang na, kaya hindi tayo bagay? O baka naman? Ikaw? Hindi mo ako gusto? Hindi sa hindi kita gusto. Kung ganoon. Bakit mo ako iniiwasan? Siguro ay dahil natatakot ako na ang lahat ng ito ay isang panaginip lang. Natatakot ako na paggising ko ay malaman na ikaw pa rin ang napaka-imposibleng maabot na President Jiang. Siya Tian. Huwag ka nang umiwas. Bigyan mo ako ng sagot. Kahit na panaginip lang ito, ano naman? Kahit papaano, ang sandaling ito ay totoo. Jiang Chuhan, gusto rin kita. Siya Tian? Sa totoo lang, simula pa noong una, ay gusto na kita, higit pa sa iniisip mo, at mas matagal na kaysa sa inaakala mo. Talaga ba? Totoo. Hindi ba dapat na tayong bumalik? Sina Hui at Luobin ay naghihintay pa sa atin. Hayaan mo silang maghintay. Hindi pwede. Kung ano-ano ang iisipin nila. Hayaan mo silang mag-isip. Jiang Chuhan, paano kung isang araw ay malaman mong hindi ako ang inaakala mong ako? Gusto mo pa rin ba ako? Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang, maaaring hindi ako ang taong kilala mo at hindi ako kasing galing ng inaakala mo, maaaring isa lang akong simple at karaniwang tao. Kahit ano pa ang maging itsura mo, gusto pa rin kita. Jiang Chuhan, tanggap mo ba ang makipagrelasyon sa mas matanda sa iyo? Grabe! Anong nangyayari sa inyong dalawa? Ang taong manhid, natuto na ring magmahal. Congratulations, congratulations. Nahihiya ka pa? Ano? Ang ngayon ba ay opisyal na tayong magkasintahan? Ano sa tingin mo? Gusto kong marinig mula mismo sa iyo. Oo. Tayo na. Simula sa araw na ito, ikaw na ang girlfriend ko. Ikaw ninakawan mo ba ako ng halik? Hinalikan kita ng harap-harapan. Ang robot competition ay magsisimula na. Hindi mo na kailangang samahan ako. Bumalik ka na doon. Hindi ito apurahan. Sa mga susunod na araw, gusto kong samahan ng maigi ang girlfriend ko. Hindi ko pwedeng maantala ang laban niya para maging isa sa mga partner. Kaya, sa simula ng laban,
kayo ni Luobin Sr. ay kailangan pang baguhin ang orihinal na plano at kailangan pang ayusin ang mga robot. Kaya, sa madaling salita, talaga namang hindi mo na kailangang samahan pa ako. Tulungan mo akong tingnan ito. Ano ang tingin mo sa design idea ko? Nagkaroon ako ng inspirasyon kagabi, kaya nagpuyat ako para isulat ito. Ang proyekto natin ay hindi kailanman naisa publiko. Lauluo ay hindi kailanman nagsabi sa akin na mayroon siyang hiwalay na orihinal na plano. Siya Tian? Ang mga nangyari 1 minuto lang ang nakalipas, paano mo nalaman ang tungkol doon? Ang nangyari 1 minuto ang nakalipas, paano mo nalaman? Dati, lagi mo akong tinatawag na, boss? Pero nang makita mo si Lau Luo, tinawag mo siyang President Luo. Nung una akala ko nagpapapansin ka lang. Pero, Lagot na, nagdududa na siya. Kapag nalaman ni Jiang Chuhan ang totoo, siguradong iisipin niya na isa akong babaeng gahaman sa pera, na gagawin ang lahat makuha lang ang gusto, at baka paghinalaan pa niya na may masama akong balak sa pagsama sa kanya. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa iyo, pero hindi iyon ang iniisip mo. ayos lang siya Tian. Kung kailan mo gustong magsalita, sabihin mo lang sa akin. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya para maniwala siya sa akin na hindi ako baliw at hindi rin ako manloloko? Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Paano kung sabihin kong, nakita ko na ang bersyon mo 10 taon mula ngayon? Siya Tian. Jiang Chuhan, galing ako sa hinaharap, pero totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Siya Tian. Siya Tian. Siya Tian. Jiang Chuhan, galing ako sa hinaharap, pero seryoso ako, gusto talaga kita. Siya Tian. Siya Tian. Siya Tian. Jiang Chuhan, ayos ka lang ba? Bitawan mo ako. Bitaw? Boss, pasensya na po. Mukhang nauntog siya at nalilito lang. Teka, anong nangyayari? Nakabalik na naman ba ako? Jiang Chuhan? Talaga bang wala kang matandaan? Ano na naman kung ano-anong sinasabi mo? Kung wala na, magpahinga ka na muna. Maupo ka. Ibig bang sabihin, ang nakalipas na 2 taon ay isa lamang, ilusyon matapos kong mahimatay. Ayos lang po ba ang boss? Ang Jiang Chuhan, na nagmamahal sa akin, guni-guni ko lang ba ang lahat ng iyon? Boss, pasensya na po. Nahilo lang po siya sa pagkakadulas kaya hindi malinaw ang isip niya. Parating na sina President Fang at President Luo. Muto. Ay, hindi President Jiang. Matagal na kitang hinahanap. Bakit? Mabuti naman, magkakasama na ulit tayong 4. Pero hindi na ako bahagi ng grupo nila. Ngayon, isa na lang akong simpleng empleyado. Mismong si Mr. Winston ang tumanggi sa sample ng kanta ni Chen Chen dahil sa tingin niya ay hindi ito tugma sa tema ng proyekto. Kung ganoon, may iba pa bang napupusuang kandidato? Umaasa siyang makakahanap ng mas malikhaing mga tao. Si Miss Chen ay isang mahusay na musikero, pero masyadong limitado ang kanyang estilo. President Jiang, ang estilo ng pagtugtog ni Miss Chen Chen ay talagang hindi angkop para sa ating AI composition project. Kung masyadong limitado, Ano bang alam mo? Isang sekretarya lang. May lakas ng loob na kwestiyunin ang mga veterano sa industriya. Ang mga desisyon ng Winston team ay wala ka sa posisyong pakialaman.
Talaga bang nabuhay akong muli? O isa lang itong panaginip? Hindi ko rin alam kung narito pa rin ba ang galing ko sa pagtugtog ng piano. Narito pa rin ang muscle memory, at mas malinaw pa ang tunog, pati ang pagpindot ko sa mga tiklado ay mas mabilis. Pero kung totoo ngang nabuhay ako muli, bakit hindi ito matandaan ni Jiang Chuhan? Bakit wala na siyang maalala? Bakit ba ang tadhana ay kailangang paglaruan ako ng ganito? Ang makapasa sa Universidad ng Qing at ang pakikipagrelasyon kay Jiang Chuhan, lahat ng iyon ay isa lamang panaginip. Napaka-perpekto. Parang isang concert ang antas ng iyong pagtatanghal. Ako si Lindsay, isang guro sa training center na ito. Napadaan lang ako rito at pumasok ako nang marinig ko ang tunog ng piano. Saan ka bang musikero galing? Isa lamang po akong amateur at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang isang sekretarya. Ang mga perpektong kamay na iyan ay dapat na nasa entablado? Ma, kanina pa po ako naghihintay sa baba. Anong ginagawa mo rito? Nandito na ako. Anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Ako si Shatian. Siya ang boss ko sa kumpanya at kaklase ko rin noong high school. Tadhana nga naman. Xiaoxia, alam mo ba? Kapag tumutugtog ka ng violin sa entablado, ang galing mo talaga, walang makakatalo sa iyo. Xiao Hanhan, iyong proyekto sa kumpanya nyo? Tungkol sa artificial intelligence, dapat kumuha kayo ng katulad niya. Professor Lin, parang hindi po yata maganda iyon. Pangbaguhan lang ang galing ko. Sa ganitong talento ko, paano mangyayari iyon? At sa buhay na ito, matagal ko nang sinukuan ng musika. Ganyan ka na lang palagi. Diyan sa kumpanya nyo, takot ba ang lahat sa kanya? Hindi naman po, Professor Lin. Si President Jiang ay seryoso sa trabaho at mabuting tao. Bakit kaya ganun siya makatingin sa akin? Parang pamilyar na ewan, pero parang hindi ko rin siya kilala. Ma, gabi na po. Umuwi na tayo. Ano bang sinasabi mo? Gabi na. Hahayaan mo ba ang babaeng iyan na umuwi ng mag-isa? Ma, Wag mo akong mama. Ihatid mo na siya. Bilis! Bilisan mo. President Jiang, natatandaan mo pa ba? Ang mga nangyari noong high school tayo? oo, natatandaan ko. Karaniwan lang ang mga grado mo. Ano pa? Ang iba, hindi ko na masyadong maalala. Ibig bang sabihin, ako lang ba talaga ang nakakaalala? Bumalik ba talaga ako sa nakaraan? O baka, paano na ang pakiramdam ng mga kamay ko? Pagdating sa musika, mapagkakatiwalaan ng nanay ko, maaari mong subukan. Huwag na lang. Matagal na akong hindi tumutugtog. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kahit gaano pa ako sumubok, hindi ko pa rin mapapantayan ang mga taong may likas na talento. Hindi ako naniniwala riyan. Huwag mong sabihing hindi mo kaya kung hindi mo pa nasusubukan. Sa tingin ko, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Huwag kang magmadali sa pagdedesisyon. Kaya ko pa ba talaga? Nararamdaman ko pa rin ang husay ng mga kamay ko
Dapat ko bang subukan? Ang ating Ate Chen, kumusta po ang pagtugtog niya? Masyadong simple ang estilo ng kanta niya. Hindi ito angkop para gamitin bilang isang sampling model. Isa ka lang hamak na recording engineer, ano bang alam mo? Sa bulok na kagamitan ng kumpanyang ito. Mas malinaw pa ang record ng cellphone ko. Teacher Chen, ang estilo po ng proyektong ito. Sino ka ba sa akala mo? May karapatan ka bang husgahan ako? Hindi ko po sinasabing hindi maganda ang tugtog nyo. Ang ibig ko lang sabihin ay ang estilo ng inyong pagtugtog ay kailangang ayusin ng kaunti. Ganoon ba? Kung magaling ka, ikaw ang gumawa. Sige, gagawin ko. Pero kapag natalo ka, isang sikat na musikero na katulad mo, ay matatalo lang ng isang maliit na assistant na gaya ko. Kapag kumalat ito, siguradong hindi ito magandang pakinggan, di ba? Ikaw. Gusto mo bang gumawa ng gulo sa kumpanya namin? President Zhang. Nandito ako sa kumpanya nyo. Tapos isang maliit na assistant lang na hindi ko alam kung saan nanggaling ang dinuduro at minumura ako. Hindi ba? Dapat lang siyang humingi ng paumanhin? Tatanungin kita. May loob ka bang makipagpustahan? Bakit naman ako matatakot? Sige, dahil gusto mong makipagpustahan, galingan na natin. 3 araw mula ngayon, sa harap mismo ni Winston. At ng media, magsasagawa tayo ng pampublikong pagtatanghal, kaya mo ba? Sige ba? Napakaganda ng pagkakatugtog. Napakagaling siya Tian. Ikaw ang hinahanap naming pinakaangkop na tao. Sa kompetisyon sa Makalawa, siguradong matatalo mo si Chen Chen. Mutaw, mula sa anong departamento ang kasamahan nating iyan? Napakaganda ng pagkakatugtog niya. Assistant Secretary, Assistant Secretary? Hindi mo nabanggit iyan sa akin. Gusto ko rin kumuha ng ganyang secretary. Ang pakiramdam na ito, parang bumalik ako sa nakaraan. Lahat ay masaya para sa akin, chini-cheer ako. Ang ganitong pakiramdam na inaasahan ng iba, matagal ko na talagang hindi naramdaman. Sa buhay kong ito, mananalo kaya talaga ako kay Chen Chen. Kung mabigo man ako, siguradong madidismaya sila. nakita ko ngayong araw ang sarili mo noong high school na nagniningning. Nakita kita nung nasa high school pa tayo? At talagang nagniningning ka. Ang tingin na iyan, katulad ng dati niyang pagtingin sa akin. Noong mga panahong iyon, puno ka ng sigla, hindi ka umaatras sa anumang pagsubok, at handa kang tumulong sa lahat. Akala ko, ang tanging naaalala mo lang sa akin ay ang mga karaniwang grado ko noong high school. Simula sa araw na ito, sama-sama nating paghusayan ang proyektong ito. Huwag kang masyadong ma-pressure.
President Jiang, kung ipinagmamalaki mo ang iyong proyekto, ipinagmamalaki ko rin ang aking violin. Magtiwala ka sa akin, gaya ng pagtitiwala ko sa iyo. Sige, nagtititiwala ako sa iyo. Dahil, ano man ang gawin mo, mananatili kang tapat sa sarili mo. Naaalala pa ba niya ako? O baka naman nasabi lang niya iyon? Sige, magtulungan tayo. Si Xia Tian iyon? Bakit niya tinalikuran ang musika? Kayong napakagaling naman niya. Ayusin ang paglipat niya sa music department. Tila ba, nakalimutan na niya ako? Pero hindi ko siya makalimutan. Magandang araw po, Guru Winston. Sa totoo lang po, idolo po kayo ng buong pamilya namin. Kung sakali man pong maging estudyante niyo ako, ang buong pamilya ko ay siguradong magiging proud sa akin. Sige, inaabangan ko ang iyong gagawin. Pero sa tingin ko po, ang ganitong kompetisyon ay dapat may mga pamantayan? Dahil kung hahayaan lang ang mga baguhan na makasali rito, masisira lang ang kaayusan ng laban. Gaya na lang ng isang ito. Sa pagkakaalam ko, hindi man lang siya estudyante ng violin. Tapos may kapal pa ng mukha na sumali rito. Kahit ano pa ang trabaho mo, basta't may sapat na galing, ay pwedeng sumali sa competition. President Jiang, huwag ka munang magsalita ng tapos. Hintayin na lang natin ang magiging resulta ng laban. Xia Tian, tungkol sa mga nangyari noon, nagkamali ako, kaya ang alak na ito ay tanda ng aking paghingi ng tawad. Ayos lang, tapos na yon. Xia Tian, may sakit ka ba sa utak? Bakit mo ako binuhusan? Ganoon ka pa rin gaya ng dati, mahilig gumamit ng maruruming paraan. Gagamit ako ng maruruming paraan, ano ngayon? Walang hiya ka. Gusto mo bang hindi na kita paakyatin sa entablado? Xia Tian, may sakit ka sa utak. Nagawa mo akong saktan. Isa ka lang namang hamak na assistant. Gusto mo bang ngayon din ay tapusin na kita rito? Wala ring magagawa si President Jiang sa akin. Baliw na aso. Hanggang extra ka na lang habang buhay. Ikaw, gusto mo pang maging bida? Talagay ng kamay mo. Tingnan natin kung paano ka aakyat sa entablado. Ang susunod, tawagin natin si Xia Tian sa entablado. Anong nangyayari? Bakit wala pa rin siya? Pasensya na po, lalabas na po siya agad. Bakit wala pa rin ang taong iyon? Balita ko ay kakanselahin na at hindi na darating. Kanina pa tayo naghihintay. Anong nangyayari? Nandyan na siya. Tingnan niyo. Anong nangyari sa kamay niya? Kahit hindi na ako isilang muli, sa buhay na ito, poprotektahan ko ang lahat ng nakamit ko. Hindi masama. Gaya pa rin siya noong high school, matapang, at walang kinatatakutan. Mahusay.
Napakaganda ng pagkakatugtog. Kahit na may sugat ang kamay, nagawa mo pa ring tumugtog ng ganoon, kahusay, tanging ang salitang henyo lamang ang nararapat sa iyong pagtatanghal. Ano ang pangalan mo? Ako si Xia Tian. Ipinapahayag ko, sa kompetisyong ito, si Xia Tian ang panalo. Mahusay. Napakagaling. Ginoong Winston, bago matapos ang kompetisyon, may ilang bagay lang po akong kailangang asikasuhin. Sana po ay hindi kayo magalit. Sige. Chen, ikaw ba ang may gawa nito sa kamay ni Xia Tian? President Jiang, paano mo nagagawang manira ng ibang tao ng ganoon lang? Wala ka namang ebidensya. Siyempre mayroon. Lagot na. Handa na ang lahat, bilisan mo na. Alam kong ikaw ang may kasalanan at mayroon akong ebidensya. Ikaw? Gusto mo pang maging bida? Iyang kamay mo. Tingnan natin mamaya kung paano ka aakyat sa entablado. Nagsisinungaling siya. Peke ang lahat ng ito. Hindi ko iyon ginawa. Hindi ako. Gusto mo bang tawagan namin ng 911 para masira ang kinabukasan mo? O hihingi ka ng tawad kay Xia Tian? Xia Tian, ikaw na ang magsabi. Hindi ko akalain na isa siyang masamang tao. Sapat na ang humingi siya ng tawad. Tutal, kahit sugatan ng kamay ko, kaya pa rin kitang talunin. Napakasalbahin niya talaga. Xia Tian, patawad po. Lakasan mo. Xia Tian, patawad po. Nagkamali ako. Siya nga talaga ang may gawa. Siya nga talaga ang nasa likod nito. Paano niya nagawang gawin ang ganoong bagay? Sumunod kayo, bilisan ang pagkuha ng litrato. Galingan mo. Pagbubutihan ko po. Sige. Masakit ba? Hindi naman. Gusto mo na naman siyang pagbigyan? Gusto mo pa rin siyang palampasin? Gaya ng ginawa mo noon kay Linda? Ano-anong ibig mong sabihin? Para sa akin? Espesyal ka? Gusto kong manatili sa tabi mo habang buhay? Pwede ba? Ibig bang sabihin nito, naaalala niya ang lahat? Xia Tian. Hindi na kita hahayaang iwan ako sa pangalawang pagkakataon. Kahit pa pang ilang buhay na ito, panaginip man o katotohanan, mananatili ako sa tabi mo. Naintindihan mo ba? Ako rin dapat ang magsabi niyan. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita bibitawan kahit anong mangyari.